Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So officially na nga, ang Bagyong Uwan ang ating pinakamalakas na bagyo at ang pinakamalawak din nating bagyo ngayong taon. Dahil kaninang umaga, around 8 a.m., itinaas na po yan sa Super Typhoon category ng Pag-asa. Ang Bagyong Uwan po ay may taglay na lakas na hangin na nasa 185 kilometers malapit sa kanyang gitna. At kung minsan may mga pagbugso yung umabot sa halos 230 kilometers per hour. Napakalawak din po ng center ng Bagyong Uwan na naglalaro po sa hanggang 140 kilometers approximately yung kanyang kabuuang diametro o yung kanyang kabuuang bilog o yung kanyang kabuuang mata. Dahil po dyan, mas malawak po ang epekto ng kanyang pinakamalalakas na hangin malapit sa gitna o yung ating tinatawag ng eye wall. Kasalukuyan, itong Bagyong Uwan ay tumatawid na dito sa hilagang bahagi ng Catanduanes at maging dito po sa area ng eastern section ng Bicol Region, particularly sa eastern section ng Camarines Sur at Camarines Norte. So doon po natin nararamdaman sa kasalukuyan yung ating pinakamalalakas na hangin at pinakamalalakas na pag-ulan na dulot po nitong Bagyong Uwan. Dahil nandyan nga po yung ating eye wall o yung malapit po dyan yung ating mata. Maliban dyan, tumataas din po o mataas na rin po yung ating mga tubig dyan dahil nga sa storm surge na dinudulot nito pong Bagyong Uwan. Maging dito po sa mga baybaying dagat ng eastern section ng Northern Luzon at Central Luzon, pataas pa po o palaki pa ng palaki ang alon natin dyan, maging dito sa eastern section ng Quezon, Bicol Region, lalong-lalo na nga dito sa Bicol Region, nakatapat po dyan yung ating gatna o mata ng Bagyong Uwan, pati po dito sa eastern section ng Eastern Visayas. So, possible po dyan yung ating mga, or nangyayari na nga po dyan sa kasalukuyan, yung ating mga storm surge. Kaya mag-ingat po tayo, particularly doon sa mga areas na nakatira malapit sa mga baybaying dagat at mga katubigan sa pagtaas po ng ating alon at palalakas na bugso ng hangin dyan. Maliban po dyan, ito pong mga areas naman na nasa wind field at mga outer bands ng Bagyong Uwan, ang Eastern Visayas, ang natitirang bahagi ng Bicol Region, nakakaranas din po tayo dyan ng malalakas na pag-ulan, lalong-lalo na ang malalakas na bugso ng hangin. Although hindi kasing lakas ng malapit sa gitna, possible pa rin po yan maka-damage ng mga light materials at mga makabunot po ng mga puno at makadisgrasya rin po. So mag-ingat pa rin po tayo dyan. At kung mapapansin nyo nga, ang lawak ng Bagyong Uwan ay nag-e-extend mula nga dito sa areas ng extreme Northern Luzon at nag-e-extend pa yan po dito sa areas ng hilagang bahagi ng Mindanao, particularly Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Ito pong mga areas na dinaanan ng Bagyong Tino, hindi naman natin nakikita na dadaanan pa yan ng gitna or center nito pong Bagyong Uwan. Pero dahil po doon sa kanyang lawak, meron pa rin po tayo dyan mga possible na scattered o kalat-kalat na pag-ulan at posible rin po yung ating mga pabugso-bugsong hangin. Breezy hanggang pabugso-bugsong hangin. Pero kahit hindi po ganun kalakasan yung ating mga pag-ulan dyan kumpara doon sa mga areas na nadadaanan ng gitna ng Bagyong Uwan, mag-ingat pa rin po tayo dahil nga dinaanan po yan ng Bagyong Tino, saturated o basa yung ating lupa dyan, madali pong gumuho, mataas po ang ating mga tsansa ng mga flash floods and landslides, particularly sa mga mabubundok na lugar. So doble ingat pa rin po tayo dyan dahil po sa epekto nitong Bagyong Uwan. Although hindi po dadaan dyan dito po sa mga areas ng Visayas at Palawan, yung dinaanan nga ng dating Bagyong Tino. Samantalang, nag-extend din yung ating wind field dito po sa areas ng Zamboanga Peninsula nga at Northern Mindanao. Yung ating mga pag-ulan dito sa Metro Manila at malaking bahagi ng Central Luzon, mga karating lugar nito at Northern Luzon. Sa ngayon, hindi pa po yung kalakasan, pero madadagdagan pa po ito mamayang gabi hanggang mamayang madaling araw. Kasabay po ng dikit nito pong Bagyong Uwan dito po sa ating landmass o kalupaan. Lalong-lalo po dito sa hilagang bahagi ng Luzon dahil nandyan po yung ating amihan na mas malakas po yung dating ng bagyo dyan. Talakayin naman natin yan. So narito naman po ang satellite observation para sa center at gitna ng Bagyong Uwan. Pinapakita dito yung ating pinakamalalakas na hangin na associated dito po sa Bagyong Uwan ay nasa itaas na bahagi nito or nasa northeast or nasa north at northeast quadrant nito. Hindi pa po yan sumasabit dito sa ating kalupaan. Offshore pa po yan. Pero again, ito pong mga areas ng Catanduanes, lalong-lalo ng Catanduanes at ang Bicol Region ay nakakaranas na ng malalakas na bugso ng hangin. Again, ito po ay pag tumama sa lupa, mas malakas pa po ang ating mararamdamang hangin dahil didikit po itong mga kulay pula na ito. Ito po yung ating pinakamalalakas na hangin associated sa Bagyong si Uwan. Lalong-lalo na po mamayang gabi, pagtawid po niyan dito po sa Central Luzon at Northern Luzon. So narito naman ang WRF model run na nagmula sa Weather Manila. Pinapakita dito niya yung ating concentration ng pinakamalakas na pag-ulan na associated dito po sa Bagyong Uwan ay kasalukuyang nandito sa areas ng Catanduanes. Kasama po dyan ang areas ng Camarines Norte at Camarines Sur, particularly yung eastern section nito, yung nakatapat po sa dagat o mas malapit sa gitna ng Bagyong Uwan. So mga possible hanggang torrential rains po yung ating naroranasan dyan. Samantalang mga heavy to intense rains naman dito po sa natitirang bahagi ng Bicol Region. Patungo po yan dito sa Quezon, sa area po ng Aurora. Kasama na po dyan ang areas ng Isabela, Cagayan,
maging dito po sa mga areas ng Quirino. Ito pong mga areas na malayo sa mismong Bagyong Juan, gaya ng binanggit natin kanina, possible po yung ating mga scattered at kalat-kalat na pagulan dyan at nag-extend pa yan dito po sa areas ng Mindanao, particularly ang Zamboanga Peninsula. Maliban po dyan, ramdam din po yung pabugso-bugsong hangin natin dyan, yung inflow ng hangin na patungo sa Bagyong C1. Ito po ay ngayong umaga hanggang mamayang gabi habang nga nandito sa eastern section ng Bicol Region ang Bagyong C1. So ngayon, mamayang gabi hanggang bukas ng umaga, pinapakita dito na mag-shift na yung ating malalakas na pagulan sa mga areas na tutumbukin ng Bagyong Juan. So malaking bahagi na po yan ng Central Luzon sa mga kabundukan dito po sa Cordillera, kasama po dyan ang Cagayan, Isabela, Quirino, maging dito sa Mountain Province, Apayao, Ifugao, Abra, Kalinga, kasama na po dyan ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, maging dito sa Benguet, kasama po dyan ang Baguio City, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, kasama na rin po dyan ang Zambales at Bataan. So ito po ay para sa mga pagulan na maaaring idulot ng Bagyong Juan. Ang natitirang bahagi naman ng Luzon, ang Northern at Central Luzon, possible pa rin tayong makaranas ng malalakas na pagulan sa pagtawid nitong Bagyong Juan dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. Kasama po dyan ang Metro Manila at ang mga karating lugar nito, ang Rizal, Cavite, Batangas at ang area ng Mindoro. Dito, bawas na po yung ating mga pagulan dito po sa areas ng Calabarzon, pero possible pa rin po yung ating mga pagulan dyan. Kasabay po ng pagtawid ng Bagyong Juan mamayang gabi. Again, mga possible scattered, kalat-kalat na pagulan naman ang ating aasahan sa natitirang bahagi ng Luzon, Visayas, at ilang bahagi ng Mindanao. Sa ngayon nga ay kasalukuyan tumatawid itong Bagyong Juan dito po sa eastern section ng Bicol Region. Base po sa official forecast ng Pag-asa, mamayang hapon ay nandito na po yan sa eastern section ng Quezon, dyan po sa Pulillo, malapit po yan dyan, at possible po yan mag-landfall dito sa area ng Aurora, mamayang gabi, at patawid po ng areas ng Quirino, Nueva Vizcaya, papunta dyan sa area sa mga kabundukan ng Caraballo at maging dito po sa mga areas ng Cordillera. Palabas po ng West Philippine Sea via itaas na bahagi ng La Union, dyan po sa Ilocos Region. Bukas ng umaga, yan po ay nandyan na sa may West Philippine Sea. Nakikita natin ito ng bahagyang paghina dahil sa interaksyon niya sa ating kalupaan at landmass. Pero yan po ay possible na nasa typhoon category pa rin after tumawid sa mga kabundukan. So malakas na bagyo pa rin po yan, particularly yung mga areas na tatamaan ng gitna or center niyan. Maliban dyan, again, gaya ng binabanggit natin kanina, yung ating bulto ng mga hangin ay ramdam po sa malaking bahagi ng ating bansa. At nag-extend pa yan dito sa mga area sa Mindanao at Visayas. Ito pong kulay pula, yan po yung ating typhoon force winds. Nandyan po yung ating pinakadelikadong hangin. At yung mga tatamaan po niyan ay doon po natin nakikita yung ating mga damaging winds. Kaya mag-ingat po tayo sa mga magiging possible effects nito. So ito nga Bagyong Juan ay dumaan ng napakalapit dito sa itaas na bahagi ng Catanduanes at kasalukuyang binabaybay itong eastern section ng Bicol Region at Quezon at patungo na nga dito po sa mainland ng Central at Northern Luzon. Again, mag-ingat po tayo sa magiging epekto nito kasabay ng pagtawid niyan sa ating bansa. Balikan natin yan mamaya. Muli ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.